Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa usapang Boxer Shorts, ating himayin, pag-usapan, ang away sa pagitan ni WBO Junior Welterweight Champion Shakur Stevenson at ng World Boxing Council o WBC. Kung inyong maaalala, itong nakaraang Enero, umakyat ng timbang si Shakur Stevenson from lightweight 135 pounds to junior welterweight 140 pounds. Hinarap ni Shakur Stevenson ang noong WBO junior welterweight o 140 pound champion na si Teofimo Lopez. Now before the fight, si Shakur Stevenson din ang WBC lightweight champion. Pero para kay Lopez, ang tanging nakataya sa labang ito ay ang WBO Junior Welterweight Championship. Nilampaso ni Shakur Stevenson itong si Teofimo Lopez at sa pagtatapos ng kanilang laban, dalawang titulo ang kanyang tangan-tangan, ang WBC Lightweight Championship at ang bagong WBO Junior Welterweight Championship. Ngayon biglang pumasok sa eksena ang WBC. Halos 4 na araw lamang matapos talunin ni Stevenson itong si Lopez, abay ang WBC tinanggalan ng WBC Lightweight Championship itong si Shakur Stevenson. Umalma si Shakur Stevenson. Ang sabi niya, sana naman binigyan ako ng WBC ng sapat na oras para pag-isipan kung anong titulo ang aking i-retain o i-relinquish. Sabi naman ng WBC, bawal daw po kasi sa WBC ang isang boksingero nila na humahawak ng titulo sa magkaibang division at the same time. So, a boxer from the WBC cannot hold 2 titles from different weight classes at the same time. Ito raw pong dahilan. Pero may sagot dyan si Shakur Stevenson. Ayon kay Stevenson, ito raw po totoong dahilan. Siya ay sinisingil ng WBC ng sanctioning fee around $120,000 para sa kanyang laban kontra kay Teofimo Lopez. Nang hindi raw magbayad itong si Shakur Stevenson, doon siya tinanggalan ng korona ng WBC. Itong aligasyon na ito ni Shakur Stevenson ay later on inamin ng WBC. Marami ngayon ang nagtatanong, ano ang karapatan ng WBC na maningil ng $120,000 sanctioning fee kay Shakur Stevenson? Ganong hindi naman nakataya ang WBC title sa laban kontra kay Teofimo Lopez. Ang laban ni Lopez at ni Stevenson ay para lamang sa WBO Junior Welterweight Championship. Walang papel ang WBC. So saan sila humugot ng karapatan para humingi ng sanctioning fee kay Shakur Stevenson? Ang bagay na ito pag-uusapan natin mga kaibigan para malaman nyo ang kalakaran ng WBC at ang mga kabulastugan na pinapairal dito sa mga boxing organizations na ito. Lahat ng yan dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan po natin ng paspasan ang away sa pagitan ni WBO Junior Welterweight Champion Shakur Stevenson at ng World Boxing Council o WBC. Simple lamang ang sigalot mga kaibigan. Kamakailan tinalo ni Shakur Stevenson si Teofimo Lopez for the WBO Junior Welterweight o 140 pound championship. Bago ang laban, si Shakur Stevenson din ang WBC Lightweight Champion, 135 pounds. So after the fight, nagkaroon ng dalawang titulo sa magkaibang dibisyon itong si Shakur Stevenson, Lightweight at Junior Welterweight. Pumasok sa eksena ang WBC. Halos 4 na araw lamang matapos ang laban ni Stevenson at ni Lopez, tinanggalan ng WBC ng Lightweight title itong si Shakur Stevenson. Ayon sa WBC, nakasaad daw sa kanilang alituntunin na bawal sa isang WBC champion ang humawak ng isa pang titulo in another weight class at the same time. So bawal daw po yun. Yung dalawang titulo sa magkaibang division, hawak mo at the same time, bawal yan. Kaya sabi ng WBC, tinanggalan namin si Stevenson ng kanyang WBC Lightweight Championship. Giit naman ni Shakur Stevenson, dapat binigyan nyo ko ng sapat na panahon para pag-isipan kung anong titulo ang aking bibitawan o patuloy na hahawakan. Ngayon, sa aspetong ito, tingnan natin ang kalakaran ng WBC. Under WBC rules, mga kaibigan, sa ganitong klaseng sitwasyon,
kung saan si Stevenson ay WBC lightweight champion at nakakuha ng mas mabigat na corona at 2 titulo ang kanya sabay na hinahawakan, ayon sa alituntunin ng WBC, the boxer like Stevenson is given 15 days. He may be given 15 days to decide which title to retain or relinquish. Note the word may. So nasa discretion pa rin ng WBC kung bibigyan ka nila ng up to 15 days. Pero the thing is, nilagay mo 15 days eh. So dapat at least i-observe mo muna yung 15 days. Yun ang giit ng kampo ni Stevenson. Hindi eh. 4 na araw pa lamang, tinanggalan na ng corona itong si Stevenson. Ganun meron siyang at least 15 days to decide. Dagdag pa ng kampo ni Stevenson, nagpasabi naman kami sa WBC bago ang labang kay Teofimo Lopez na kung sakali makuha namin ng corona, mamimili kami kung ano ang aming i-retain o i-relinquish. Pero wag naman within 4 days. Kailangan may desisyon na kami. Sapagkat nakalagay sa alituntunin at least 15 days. Ngayon, rumesback itong si Shakur Stevenson. Ito raw ang totoong dahilan. Sapagkat ang WBC ay naniningil ng sanctioning fee $120,000 mula kay Stevenson para sa naging laban niya kay Teofimo Lopez. Ito'y tinanggihan ni Shakur Stevenson at inamin ng WBC na ang hindi pagbayad ng sanctioning fees ang talagang dahilan kung bakit tinanggalan nila ng WBC lightweight title si Shakur Stevenson. Paano nangyari ito, mga kaibigan? Ano ang karapatan ng WBC na manghingi ng sanctioning fee kay Shakur Stevenson? Ganun wala naman silang papel sa laban nito kay Lopez. Ang labang Lopez versus Stevenson is only for the WBO Junior Welterweight Championship. Walang papel ang WBC sumatotal. Ito po, tingnan ninyo, ang isa pang alituntunin o kalakaran ng WBC na napaka-weird. Ayon po sa rules ng WBC, kapag ang isang WBC champion ay nag-participate sa isang title fight ng ibang organization outside his weight class, okay? Yun ay kinukonsider nilang special event at kinakailangan magbayad ng sanctioning fee ang WBC champion. So in the case of Shakur Stevenson, siya ay WBC champion. Umakat siya ng timbang, lumaban sa ibang organization, WBO, for a heavier title. Ayon sa WBC, iyan ay special event at kailangan magbayad ka ng sanctioning fee, although mas mababa. Ang usual kasi 3%. Yung ganyang klaseng sitwasyon, around 1.5% lamang. So $120,000 daw ang halaga noon. Hindi natin makita ang logic, mga kaibigan. Pero kung susundin nyo ang WBC, hindi bagat ang boksingero, pag maakat sa lona, binabandera pa ang WBC title niya, kahit naman ang laban ipon WBO title ni Teofimo Lopez. O ang sabi ng WBC, dala mo pa rin ang aming imahen. Dala mo pa rin, bit-bit mo pa rin ang aming belt. Kahit na hindi nakataya yan. Kahit na WBO title yan, ang nakataya, bit-bit mo pa rin ang aming titulo. Ipinangangalandakan mo pa rin. Kaya sabi ng WBC, special event yan. Kailangan may sanctioning fee pa rin. Nakakapagtaka, no? Nakakatawa, mga kaibigan, itong klaseng rule na ito ng WBC. Na kapag ang isang WBC champion lumaban sa ibang organization at a higher weight class, yan daw ay special event, bit-bit mo pa rin daw ang reputation ng WBC at kailangan magbayad ka ng sanctioning fee. Ganun ba kasikat ang WBC? Para kahit na isang laban na hindi naman nakataya ang kanilang titulo, kailangan magbayad ng sanctioning fee ang kanilang kampiyon? Yan po ang talagang binabatikos ni Shakur Stevenson. Sabi niya, bakit ako magbibigay ng pera? Ano ba silbi ng WBC title? Ang hinahabol ko nga ay yung WBO Junior Welterweight Championship. Ano ba ang halaga nito? Yung 120,000 na yan, sabi ni Shakur Stevenson, ibibigay ko na lang sa pangangailangan ng aking anak. O ayan po, mga kaibigan. Ngayon, binabatikos talaga ang WBC. At sa totoo lang, para sa akin, mali naman na maningil ka pa rin sa ganung klaseng sitwasyon. Pero yan po ang kalakaran ng WBC. At yan po ay binabatikos na ng marami. Pero wala pa tayong magagawa sapagkat yan ay nasa kanilang alituntunin. Alam nyo, nakakapagtaka ang WBC. Lahat ng pwedeng pagkaperahan ay talagang pagkakaperahan nila. Yung case ni Shakur Stevenson, umakyat lang, hindi naman nakataya ang titulo ng WBO, although pinapakita pa rin niya yung kanyang WBC title at meron siyang reputasyon as WBC lightweight champion. Ang pili ng WBC, hindi, may papel pa rin kami. Yan ang papel namin. Ayan ang papel namin. Yung pagiging WBC champion mo, nakadagdag sa pagbenta ng laban. Kaya maniningil kami. Special event yan. Nakakatawa, mga kaibigan.
Alam nyo, ang WBC, sa hindi nakakaalam mga kaibigan, ito po ay diniklarang non-profit organization. Non-profit, ibig sabihin, sila ay nag-i-exist hindi para kumita. Yun daw kanilang kita ay para ipangalaga sa mga boxer, para i-regulate ang boxing, para ikangay bantayan ng mga boksingero. Kaya sila ay tax exempt sa Amerika since the 1980s. Sila daw ay non-profit organization. They exist to look after the safety of the boxers. Naniningil lamang daw sila ng sanctioning fee para may pambabayad sila as they oversee, as they regulate boxing. Kalokohan yan, Isipin nyo naman, ang laki ng pinapasweldo sa mga opisyalis ng WBC. Yung kanilang mga convention, ang laki ng kanilang ginagastos. Kung talagang non-profit ka, bakit sobrang laki ang iyong sinisigil? Pwede mong pababain yan dahil non-profit ka naman It's not for profit. It's to oversee the health and welfare of the boxers. Kaya ka na humihingi ng sanctioning fee. Kaya ka nga tax exempt Pero bakit ang laki? Yung kanilang sanctioning fee can go as high as 3% o almost $300,000. Kumikita sila. Bakit ganun kalaki? Pwede mo namang ibabayan o huwag ka maningil. Lalo na kung hindi naman nakataya ang iyong titulo. Yan po ang medyo nakakatawa sa alituntunin ng mga boxing organizations na ito. Talagang lahat ng pwedeng pagkaperahan ay papasukin at gagawa ng paraan ng mga boxing organizations na ito. At yan ay dapat niyong malaman sapagkat may mga boksingero tayo na lumalaban din para sa mga organizations na ito. In fact, we have a WBC champion in the person of minimum weight champion, Melvin Jerusalem. So yan mga kaibigan, agree or disagree with the ruling of the WBC, ayan daw po ang dahilan kung bakit tinanggalan nila ng WBC title itong si Shakur Stevenson. Bagay na talagang pinanggagalaiti nitong si Shakur Stevenson. Kasi pwede pa rin siyang bumaba sa lightweight sapagkat maaaring mabigat sa kanya yung 140 pounds. Ngayon, wala na siyang option but to stay at 140 pounds and defend the WBO Championship. So yan mga kaibigan, ang buo ng ating programa, naway naliwanagan kayo sa masalimuot na kalakaran ng mga boxing organizations. Kawawa talaga ang mga boksingero sa ganitong klaseng mga kalakaran. Kaya dapat magbago ito. Kailangan magsimula ang pagbabago at nakakatuwa na nagsasalita na ang mga boksingero. Yan po ang Boxer Shorts for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Ako po si Atty. Ed Tolentino. Muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.